Basahin, basahin po natin ang unang Samuel sa kabanatang 16 mula 1 hanggang ika-13 mga talata. Sinabi ni Yahweh kay Samuel, "Hanggang kailan ka malulungkot para kay Saul? Itinakwil ko na siya bilang hari ng Israel. Ngayon magdala ka ng langis at pumunta ka kay Jesse na taga Bethlehem sapagkat pinili ko upang maging hari ang isa sa kanyang mga anak." Sumagot si Samuel, "Papaano ko pupunta roon? Tiyak na papatayin ako ni Saul kapag nalaman niya ang dahilan ng pagpunta ko roon." Sinabi ni Yahweh, "Magdala ka ng isang dumalagang baka at sabihin mong maghahandog ka kay Yahweh. Anyayahan mo si Jesse sa paghahandog at ituturo ko sa iyo kung ano ang gagawin mo at kung sino ang papahiran mo ng langis." Sinunod ni Samuel ang utos sa kanya ni Yahweh. Nagpunta nga siya sa Bethlehem. Siya'y sinalubong ng matatandang pinuno sa lungsod at nanginginig na nagtanong, "Sa ikabubuti ba namin ang inyong pagparito?" "Oo," ang sagot niya, "Naparito ako upang maghandog kay Yahweh. Ihanda ninyo ang inyong sarili at sumama kayo sa akin." Pinahanda rin niya si Jesse at ang mga anak nito. At inanyahan din sila sa isang paghahandog. Nang makarating na sila, nakita ni Samuel si Eliab. Pinagmasdan niya ito at sinabi sa sarili, "Ito na nga ang pinili ni Yahweh para maging hari." Ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, "Huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakisigan sapagkat hindi siya ang pinili ko. Si Yahweh hindi tumitingin ng katulad ng pagtingin ng tao. Panlabas na niyo ang tinitingnan ng tao, ngunit sa puso tumitingin si Yahweh." Pagkaraan ni Eliab, tinawag ni Jesse si Abinadab at pinaraan din ito sa harapan ni Samuel. Ngunit sinabi ni Samuel, hindi rin siya ang pinili ni Yahweh. Tinawag ni Jesse si Sama, ngunit sinabi rin ni Samuel na hindi ito ang pinili ni Yahweh. Isa-isang tinawag ni Jesse ang 7 niyang anak, ngunit mula sa kanila ang pinili ni Yahweh. Kaya't tinanong ni Samuel si Jesse, "Mayroon ka pa bang anak na wala rito?" "Mayroon pang isa, ang bunso na nagpapastol ng mga tupa," sagot ni Jesse. Sinabi ni Samuel, "Ipasundo mo siya. Hindi natin sisimula ng paghahandog hanggat hindi siya dumarating." At sinundo nga ang anak na ito ni Jesse. Siya'y makisig na binatilyo, malusog at maganda ang mga mata. Sinabi ni Yahweh kay Samuel, "Siya ang pinili ko. Buhusan mo siya ng langis." Kinuha ni Samuel ang sungay na sisidlan ng langis at binuhusan niya si David ng langis sa harapan ng kanyang mga kapatid. At nilukuban si David ng Espiritu ni Yahweh. Mula noon, sumakanya na ang Espiritu ni Yahweh. Pagkatapos, si Samuel naman ay bumalik na sa Rama. Ang salita ng Diyos para sa mga anak ng Diyos. I never imagined that God will raise a singer sa buhay namin ni May. So we praise God po dahil kung babalikan niyo po si Joss, ayaw niyang pumunta ng church. So, kung may mga anak po kayo na ganun din sa kasalukuyan, may pag-asa. Pwede bang palakpakan natin si Lord? I wear my, yung isa sa piling mga barong ko, and it's color pink. Pero non-partisan po si Pastor. So, huwag po kayo mag-isip na kung ano. I'm just celebrating, kasi po, this Women Month. Pwede bang patayuin po natin lahat ng kababaihan sa loob ng ating sanctuary? Can you please stand up? Yeah. Madami talaga sila. Pwede bang sa mga katulad kong mga maginoo, palakpakan natin ang mga kababaihan natin sa ministeryo ng ating Panginoon. Maraming salamat po sa buhay ninyo, mga kapatid namin. Malapit na rin natin silang i-celebrate kasi yung lahi nila ang una nagpunta sa empty tomb sa ating sunrise service. Minsan ay naibahagi natin yan. Set apart. Yan po yung pag-uusapan natin ngayong umaga at ito yung dapat na ini-embrace natin bilang mga, uwi na tayo? Ganun daw. Bilang mga anak ng ating Panginoon. Amen po ba?
So ikaw ay pinili, ikaw ay, ang tawag dito, tinanggal sa dating madilim na bahagi ng iyong buhay, at dahil you are called, merong purpose sa iyo ng ating Panginoon. Tayo po ay sandaling yumuko at tayo po ay manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito na minsan pa ay nagawa mong ihatid kami sa iyong paanan. May mga paglalaban, marahil may mga naging hadlang going here, Panginoon. And yet, Lord, we praise you dahil ngayon po ay makikinabang kami minsan pa sa iyong mga paalala. Patubayan mo po ang bawat isa. Kumilos po nawa, patuloy yung Banal na Espiritu at hindi po masayang ang araw na ito upang tanggapin namin ang masaganang pagpapala mo sa pamamagitan ng iyong mensahe. Mapagpala lamang, O Diyos, ang iyong pangalan sa lahat ng ito. Ito po ang aming pagsamo sa pangalan ni Jesus. Amen. Yeah. So may mga ilang bagay na ang dalangin ko po ay makita natin yung ating mga sarili, at ma-inspire tayo na there is really no turning back sa pagsunod natin sa ating Panginoon. So ang sabi po doon sa una, sa verse 1, God commands us to move forward. Hindi tayo tinawag ng Panginoon para huminto, para ma-derail yung kanyang plano sa bawat isa sa atin. Malungkot si Samuel dito sa kwento na ito dahil si Saul na hindi pinili ni Yahweh para mamuno sa bayan ng Israel ay nagdudulot ng kaguluhan at kapayapaan, hindi kapayapaan yung kanyang pamumuno. So, dito, tinatagpo ni Yahweh ang kanyang tapat na alagad na si Samuel. Kaya doon sa unang talata, ang pahimakas ng Panginoon ay huwag ka nang malungkot. Amen po ba? Dahil hindi doon nagtatapos ang journey ni Propetang Samuel para matupad niya yung iba pang ipapagawa ng kanyang Panginoon. Malungkot si Samuel dahil sa uri ng pamumuno ni Saul, ang pinili ng tao, ang pinili ng Israel na mamuno sa kanila at siya ay hindi anointed ni Yahweh. Let us remember that Di siya anointed ni Yahweh. Si Saul ay larawan ng maraming pinuno sa ating panahon na hirang ipinilit kahit di ito ang kalooban ng Diyos, kaya ang resulta ay kaguluhan, pagkakabaha-bahagi, kahirapan, walang kapayapaan. At ito po yung naranasan ng bayan ng Israel when he was the leader. At sa tapat na sumusunod sa Diyos, sa kaso ni Samuel sa kanyang Diyos na si Yahweh, inuutusan tayo ng Diyos na gawin pa rin natin ang tama at nararapat at huwag basta tanggapin ang paghihirap na nangyayari sa ating bayan, sa ating pamilya, sa ating iglesia. Ang kainaman sa ating kasalukuyang sitwasyon, batid nating sumasa atin ng Diyos sapagkat ang marami ay nagpapasakop. Ang ating discipleship ay nagpapatuloy at marami sa ating mga leader ay niyayakap ito. Nahihirapan kung minsan, subalit katulad ni Samuel sa istorya, hindi lumulubay ang Panginoon na alalayan tayo sa gitna ng ating mga kahinaan. Kaya ang laman ng ating care group session ay patungkol sa pag-ibig na binuhos ng Panginoon. At ito ay doon sa sa mga paborito ko nitong last week, yung Romans chapter 5, verse 5. Ang sinabi doon na ibinuhos na ng Panginoon. Everything you need, everything that you are going to look for sa pagsunod ng Panginoon ay kumpleto ng pinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ibig sabihin po, wala ka nang kakailanganin pa sa bagong buhay mo na tinatahak bilang born again. Amen po. Ang sabi ni Lord, move on, dahil may nakahaing gawain ang nahindanan niya para sa ating iglesia. And as usual, ang dulo nito ay luwalhati sa Kanya at pagpapala o favor kung nais mong ito ang makamit mo sa ating pagsunod ng may pagtitiwala. Pangalawa po,
To sa verse 7, pinapakita rito na kailanman hindi po pwedeng magkapantay ang pamamaraan ng Diyos at ang pamamaraan ng tao. Divine standard versus human standard. Ang Diyos ay nakatingin sa puso at hindi sa panglabas na anyo. Sa istorya ng bayan ng Israel, ang naging konsiderasyon nila sa pagpili kay Saul ay ang panglabas na anyo nito. Si Saul ay makisig, magandang lalaki, matangkad, at charismatic. Kahit ayaw ni Yahweh na ito ang mamuno sa kanyang bayan, pinilit ito ng mga Hudyo. At pinagbigyan sila ni Yahweh, hindi para sumunod si Yahweh sa kanila, kundi para makita nila na kapag hindi niya pinili, gulo ang mangyayari. It was merely more of a sugar coating rather than looking for a real stature of a genuine leader mula sa puso na sana ay doon makikita ang pagpili. May takot sa Diyos, may puso sa mga naapi, at di sarili ang mahalaga, kundi ang kapakanan ng mas nakakarami. Alam ng bayang Israel na hindi pinili si Saul ni Yahweh, kundi sila ang pumili nito para sa kanila. Isang uri ng desisyon na hindi kasama ang Panginoon. Ang resulta, magulo ang bayan ng Israel. Kaya napakahalaga na palagi nating i-consider ang kalooban ng Diyos. Hindi kung ano ang ating mga agenda, mapapahamak tayo, mapapahamak ang gawain o ministeryo ng Diyos na pinagkatiwala niya sa atin. Kaya palagi po nating piliin na dapat sa ating mga desisyon, maluluwalhati palagi ang ating Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Sabi po dun sa verse 10 and 11, preparation in anonymity. Kung babalikan natin yung ating mga binasa at yung buhay ni David, mga kapatid, the young David in the story. Kung ikukumpara mo doon sa mga ginagawa ng kanyang mga kapatid, from Eliab hanggang sa mga kapatid niya, hindi mo po pwedeng ikumpara yung ginagawa ni David. Samantala, kasi si David ay nandun lamang sa parang, wala siyang inaaruga doon kung hindi yung kawan ng kanilang family, yung mga tupa. At dahil dito, kapag merong pagpili, kapag merong biyaya, laging wala ang pangalan ni David. So dito natin sisilipin po ito, kung paanong, kahit ganun yung kalagayan ni David, kahit yung iba ang tingin ay parang mababang uri lang yung ginagawa niyang paglilingkod sa kanyang family, hindi ito nalingid sa mata ng kanyang Diyos. God often selects the unexpected or disregarded for leadership. Ito yung nais ko makita natin dito, Si Jesse, akala niya, ang susunod na to rule the Israel ay yung anak niyang si Eliab, dahil yun yung kanyang panganay. At dahil siya yung tinawag ni Samuel, alam niya na sa kanyang mga anak pipili ng susunod na hari. And all along, ang kanyang kaisipan, yung aking si Eliab na ang susunod na magiging hari ng bayang Israel. Pero he was wrong. They were totally wrong. Sa paningin ng Diyos, kahit ang maliliit nating ginagawa o pakikibahagi sa ministry ay hindi po nalilingid. There were times na ito ay paraan din niya upang ihanda ka sa mas malalaking ministry. Di naman alam ni David na maghahari siya sa bayang Israel that time. Amen po ba? Ang alam ng marami, doon mamimili, Doon sa lagi nilang nakikita, laging napapansin yung kanilang mga ginagawa. Marahil sila na ang susunod na hahawak ng matataas na posisyon. Pero nagkamali po
ang marami sa kanila. Minsan, may mga disgusto tayo sa ating buhay. Ayaw nating maging basta kawani lang, ibig nating mataas na posisyon na agad. Minsan, ayaw natin sa kitchen ministry. Ayaw nating humawak ng walis tambo o ng daspan at magwalis sa paligid. Minsan, uuna tayong umuwi pag may mga gawain. Dahil alam natin na pag nahuli tayo ang magsisinop ng mga ginamit. Marami pang mga katulad nito. Minsan, sasabihin pa natin, sa amin nga, hindi ako nauutusan. Hindi ako nagsasaing. May naglilinis para sa amin. Hindi ako nababagay sa mga ganyang gawain. Ang gusto ko ay ito, ganito ang dapat na posisyon ko, at minsan ini-insist natin kung ano yung gusto natin, pero hindi naman pala ito ang gusto o kalooban ng Diyos para sa atin. Madalas, nalilimutan nating we are serving a God who is very particular in the details. At dito palagi nakafocus si Lord in raising up His servant to lead His flocks. Amen po. Pangalawa, ang sabi po doon ay mula sa panganay hanggang sa ikapatong anak ni Jesse ay walang pumasa kay Yahweh. Kahit na ang mga ito sa pamantayan ni Jesse at Samuel ay maaari na sana. Subalit ang sabi ni Yahweh kay Samuel, hindi po pwede yung pwede lang. Ano po yung mensahe doon? When we are serving our King, hindi po pwede yung pasa-komplemento. Hindi po pwede yung, ano lang naman, mga children's ministry lang naman yan. Ito, okay na yan sa kanila. Sino ba ang gagamit? Yung mga young people lang naman natin eh. Pwede na sa kanila yung ito. Sa pamantayan ng Panginoon, palaging hindi po pwede yung pwede lang. Amen po? Kaya nga si Jesse at si Samuel doon sa istorya, nung nakita nila si Eliab, sabi rin ni Samuel, si Samuel na propeta ng Diyos, tinignan niya si Eliab. At nung nakita niya ito, eto na siguro ang susunod kay Saul na mag-ahari. Seemingly, parang nag-a-agree na siya, in principle, kay Jesse. Dahil nga doon sa panganay niyang anak. At sa tradisyon at kultura ng mga Hudyo, ganun po kasi yung succession ng pagpili ng mamumuno sa kanilang angkan. Subalit ang pastol na si David, ang pinili ni Yahweh, ang pinakabata, palaging nasa ilang, nagbagaman very lowly ang kanyang gawain bilang pastol, ay nakita ng Panginoon na sa bawat gawa ni David, naroon ang kanyang puso. Mababa man ang tingin ng iba sa kanyang ginagawa, subalit tinanggap niya ito ng may pagsunod at magiliw niyang inaalagaan ang mga tupa na isa sa mga yaman ng kanilang angkan. Ano yung pinapatrabaho sa iyo ng Panginoon? Ano yung ina-assign niya na dapat ay gagawin mo? At pag tinignan mo yung iba na tila ba mas maganda yung kanilang ginagawa, tila ba mas challenging, parang nahihiya ka pang tupdin yung assignment sa iyo ng Diyos. Minsan itatago mo pa. O minsan, ayoko niyan. Ang gusto ko, humawak ng mikropono. Ang gusto ko, kamaskas ng gitara. Ang gusto ko, ako'y nangunguna. Ilagay mo ako sa ganitong posisyon. Pero yung posisyon na mas mababa doon, madalas, ayaw nating piliin yon. Look what happened to the life of the young David in the story. Magiliw niyang ginagawa kung ano yung binigay sa kanya ni Jesse na gagawin. Doon siya nanatili sa kanyang assignment. Kahit kung babasahin natin yung istorya ng buhay ni David sa ilang, may mga panahon na niyayakap niya yung kanyang mga tupa. May mga panahon na tumutugtog siya ng plauta para sa kanyang mga tupa.
He was a very good instrumentalist. So lahat ng ito ay ginawa ni David ng walang pagtutol. Kasama yung kanyang puso sa pagtupad ng assignment na binigay sa kanya ng kanyang ama. Kaya pag may dumarating na mga pagpapala, hindi kabilang si David. Hindi siya pinapatawag. Kaya nga nung nagbibilang kung sino ang susunod, hindi talaga inihanay ni Jesse yung kanyang bunsong anak. Sapagkat para kay Jesse, hindi dapat na mapasama sa pagpipilian ang abang si David. Pero he was wrong. Amen po ba? God is very particular in the details. Kahit maliit ang ginagawa mong paglilingkod, hindi tinitignan niya ng Panginoon sa pamantayan ng tao. God looks at the heart. Kahit maliit yung ginagawa mo, kahit nadudumihan ka, kahit minsan pinagtatawanan ka ng iba, dahil yung ginagawa mo ay hindi kaabi doon sa sapat na ginagawa ng iba, na ginagawa mo, masaya si Lord sa paglilingkod mo. Amen po? Even today, God is still looking for a servant's heart. At yung mga sa tingin natin ay qualified, most of the time, di ito ang personal choice ni Lord. Magalak tayo, kahit tila maliliit lang ang bahagi natin sa ministeryo, tandaan po natin, God always looks on the details. Huwag nating panghinayangan yung pagwawalis natin, huwag nating panghinayangan yung pag-aayos natin ng mga pews, huwag nating panghinayangan yung pagbubukas natin ng mga pinto. Huwag nating panghinayangan kung pinagbubuhat tayo ng mabibigat para maidulot at maidulog sa kanyang kawan. Kikita ka ng Panginoon sa iyong paglilingkod. Pang-apat po, the enabling power of the Spirit. Matatagpuan po natin ito sa verse 13 ng ating batayan ngayon. The Spirit of the Lord rushed upon David from that day forward, shifting the divine authority from Saul to the new king. The young David was set apart by God for a much higher calling. Sabihin mo sa katabi mo ngayon, huwag kang mag-alala dahil pinili ka rin. Kaya maghugas ka ng pinggan. Amen po? Pwede bang palakpakan natin si Lord? Ano po? Ngayong umaga, ay minsan pang pinapatunayan niya na hindi siya nagkamali sa'yo. Kaya wag mong insist sa sarili mo na hindi ka karapat dapat. Kaya kung may pinapagawa sa atin ng Panginoon, huwag tayong mamili. Like David in the story, let's move. Let's grab those things. At magpatuloy po tayo sa ating paglilingkod kasama ang ating puso sa ating Panginoon. Mula sa isang pastol, ipinamahala ni Yahweh kay David ang maraming tungkulin. Dahil sa anointment ng Diyos sa kanya, nagkaroon ng lasting peace sa buong Israel. Hinangaan at kinatakutan si David ng kanyang mga kalaban dahil batid nilang nasa panig ni David si Yahweh. When you accepted the Lord as your Savior, the same anointing of the Holy Spirit dwell upon you. Kapag nasa iyo ang Panginoon, kahit sino pa ang humarang, kahit ano pa ang nagiging hadlang, kahit anong dumating pang mga bagyo at unos sa buhay mo, hindi ka iiwan ng Diyos. Amen po? Dahil kapag iniwan ka niya sa gitna ng laban, hindi mangyayari yung kalooban niya sa kanyang kawan. Ito po sana ang isa sa magandang makita natin dito sa unang Samuel.
We have to move forward. We have to grab those things. Yung mga gamit natin, pandigma, lalaban tayo sa gyera, tutungo tayo sa ministeryo pa rin ng Panginoon kahit nasasaktan tayo, kahit may pinagdadaanan tayo. Ang importante, kahit na ganun, yung assignment natin sa Panginoon, ang laging nakikita sa atin, pag tinatanaw ni Lord ang puso mo, napaka-buti ng anak kong ito. Kahit ganun lang yung bahagi niya sa kasalukuyan, sa misyon. Kahit nagdadrive lang, kahit nagbubuhat lang, kahit tiga-kolekta lang ng mga papel ng mga bagong dating, nagagawa niya yon dahil mahal niya ako. Amen po. Hindi nagrereklamo ang tinawag ng Diyos. Ang tumanggap ng anointing ng Panginoon, katulad ni David, ay hindi na iniwan ng presensya ni Yahweh. At yun po ay nangyari sa bawat isa sa atin. Akala mo, iniwan ka na ng Panginoon? Hindi po. Pinadadaan ka niya sa apoy, nililinis niya ang iyong daraanan upang mas lalo kang maging matatag. Why? Katulad ni David, the young David, hindi niya alam na siya ay magiging hari. At marami doon sa mga hari, sa mga ibang kaharian, they fall down on his feet. Dahil ang Diyos ay sumasa kay David. Mula nung tinanggap ni David ang anointing ni Yahweh, nagsimulang magbago ang buhay ng bata. Tinugis na siya at inusig ni Saul. Bakit po? Gustong patayin ni Saul si David para walang susunod na maghahari sa kanya. Ayaw ni Saul ng may kaagaw sa trono. Subalit, as the story went, hindi nagtagumpay si Saul. Nasira ang kanyang ulo sa paghahanap kay David. Nagpapasalamat tayo sa Diyos na kahit na inuusig pa rin ang marami sa atin na totoong nagpapasakop na sa Diyos, nananating tunay na isang mabuting ehemplo kung ano ang tunay na ibig sabihin ng isang born again, ng isang hinirang. Ang Muñoz UMC ay pinili ng Diyos upang maging isa sa mga pamantayan sa community kung saan siya nakabilang. Nang bumaba ang banal na Espiritu at nag-anoint ito ng kanyang mga pinili upang maglingkod at pangunahan ng kanyang kawan, marami sa inyo ang tumalima. At sa ating pinag-uusapan ngayon, mga kapatid, ikaw ay set apart ng Panginoon. Hello? Ikaw ay pinili ng Panginoon. Ikaw ay hinirang. Hindi mo na yan matatalikuran. Amen po ba? Kung nais mong mamalagi ang favor ng Panginoon sa buhay mo, sa family mo, we have to submit. We have to do the task at hand. Dahil alam natin na kapag humininto tayo, maapektuhan ang gawain at ministeryo ng ating Panginoon na pinagkatiwala sa atin, na pinagkatiwala sa iyo. What will gonna happen to the church? Hindi naman nakahanda si David. Subalit dahil kilala niya yung Diyos na tumawag sa kanya, tumalima lamang siya. Sumunod lamang siya. Ginawa niya kung paano niya inaalagaan yung mga kanyang magtupa, inalagaan niya rin ng mainam yung bagong assignment niya at yun ang bayang Israel. And as you and I continue to navigate this faith journey, may pag-uusig man o wala, alalahanin nating patuloy na sasamahan tayo ng Diyos
Dahil hindi siya nagkamali sa'yo, anointed one. Ikaw nga na isinet apart niya. Ikaw na tinawag ni Jesus for a greater purpose. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At sa panghuli, ito po yung hamon sa bawat isa sa atin. Yun bang tinanggap nating anointing mula sa banal na Espiritu ay nagkakaroon ng epekto sa atin at binabago tayo nito? Our being set apart should transform us to be more like Jesus. Magandang umaga po, purihin ng ating Panginoon.